Hindi na And then may nakakatawa. panawagan kay Ma'am, may suggestion na palitan ang House Speaker sa halip na palitan si BP Sara na binoto ng marami nating kababayan. Ano ho yun? Dahil may ako kayong feedback na gusto ng palitan si Speaker. Matindi yung ugong pero maraming nag-iintay ng bas-bas, di ba? Siguro makinig na lang kayo kina Toby Chanco, kina Juke Yan. Frasco, Nako. sa Davao Oh. Group. Mas alam nila, no? Mas kabisado nila yung mga nangyayari sa House. Syempre, Naku. hearsay na lang tayo. Nako, matindi daw ho ang ugong-ugong. Napapalitan na itong si Bonjing. Base ho yan kay Senator Amy Marcos at yung mga congressman dyan sa House of Representatives, nasaktan daw ho dun sa mga birada nitong si Alamat ng Mangga kahapon dyan sa plenaryo. Pero bago ang lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung joint button nandyan lang ho sa baba. Kung tayo tatanungin kahit sino, basta wag lang si Bonjing. Kahit sino maging Speaker of the House, wag rin naman si Sandro. Wag si Charis, di pwede yun. Si Toby na lang, pwede na si Toby. Di ba? Toby Chanco, ikaw na lang mag-ano. Ikaw na lang Speaker of the House para yung si Saldi ko, gisahin natin na maigi, di ba? I-stir fry natin siya, no? Ako pagka kung sakali magkakaroon na regodel, I nominate Toby Chanco para sa bagong speaker dyan sa House of Representatives. Ito, pakinggan natin ang napakaagang interview nitong si Senator Amy Marcos. Teka lang, ano ho muna pala tayo? Magme-mega love shoutout ho muna tayo mga kababayan dahil natambakan na naman ho tayo ng mga nagpakulay sa mga nakalipas nating video. Mega love shoutout dito kay Ma'am Neil Vasquez. Maraming salamat. Ingat ho kayo dyan sa Hong Kong. Maraming salamat. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Elvira Nagata. Ma'am Elvira, mega love shoutout. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Joel Arliano. Sir Joel, mega love shoutout. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am An Vlogs 83. Ma'am An Vlogs, maraming salamat. Mega love shoutout. Ingat po kayo dyan sa Hong Kong. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Arizayen. Maraming salamat. Konting push na lang daw. Noon pa hong 940,000 subscriber. Ma'am, ano na ho tayo ngayon? 946. Naka 6,000 na na ho tayo. 6,000 subscriber. Nga. Maraming salamat, Ma'am Arizayen. Maraming salamat. Talagang kung sumuporta yan si Ma'am Arizayen, malupit o sumuporta yan. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Raymond Federico Picar. Sir Raymond, kumusta ka na? Mega love shoutout. Maraming salamat sa pagsuporta sa PHFP. Mega love shoutout din dito kay Ma'am Raspberry. Ano sabi niya? Good day, PH. And to the Taka lang, hindi ko natin makita. Masyadong maliit. Ito yung comment nitong si Ma'am Raspberry. Good day PH and to the bayan. May your day be filled with blessing, good health, happiness, and peace. Maraming salamat Ma'am Raspberry. Mega love shoutout Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Arizayen. Mantakin nyo, nakadalawang beses na pala to si Ma'am Arizayen. Di pa natin na mega love shoutout. Maraming salamat madam Mega love shoutout din ho dito kay Bayan Kong Mahal. Maraming salamat. Mega love shoutout to. Mega love shoutout din ho dito kay Fritz PH. Maraming salamat Fritz PH. Maraming salamat. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Elvira Nagata. Ma'am, pangalawa mo na rin pala to. Pasensya na. Ngayon pala ako nakapag mega love shoutout. Napakarami ko kasi natin tinatalakay sa mga nakalipas na araw. Kaya talagang sinusundot na lang natin itong ating mega love shoutout. Again, hindi ho natin pinapakita yan para magpakulay kayo. Kahit walang pakulay ho dito sa PH Update, okay na okay ho tayo dyan. Isang heart, isang subscribe, isang like, okay na ho tayo dyan. Hindi ho natin pinapakita yan para ma-encourage kayo. Manood lang ho kayo, i-share at intindihin yung sasabihin itong si Senator Amy Marcos dito sa video na. Ito, ang tutawagin ho ito, ang alamat ng mangga. Ayan. Bata, alika dito, may ikukwento ko sa iyo. Narinig mo na ba yung kwento ng alamat ng mangga? Ito yun, ikukwento ko sa inyo ang alamat ng mangga. At ang ating bida si Senator Amy Marcos. Pakinggan natin ang kanyang press con. Kaaga-aga talaga naman. Ikaw kasi ang nag-trending
Hindi nag-trending yung mga paliwanag, hindi nag-trending yung mga banat ni Sen Marcoleta, yung sagutan ng mga magkabilang panig, yung bonjing mo ang nag-trending. Game, bonjing. At masaya yung debate kagabi. So, ewan ko Ito naman kung si Molly. bakit yung aking kalokohan, siya pa yung na-pick up ng lahat. Una-una, Pero pagkaganda-ganda, I couldn't really improve on the extraordinary expose and explanation of our Senate President. So I felt I need to talk about the monster in the room. Okay. Oh, yeah. Okay. Ma'am, una nga, dahil naging medyo controversial yung inyo naging explanation of votes, parang sabi ng mga taga-kamara, niyurakan nyo daw yung House of Representatives dun sa inyong explanation of votes. Dead man turo ng nanay ko dyan eh. Siyempre, as expected, wala akong nirururakan. Ano? Sabi ko nga, suggestion lang naman to, huwag kayong magalit at wala namang pinipilit at sinasuggest ko lang. Total, panay flex ng ilan na impeach sino, impeach dyan, nako. Eh di ganyan, wag pakialaman ang mga pinili ng taong bayan, yung kaya na lang nila, kaya nasabi ko yun. Yan. So ma'am, yung sinabi niyong dambuhalang sanggol at bonjing, you are referring to whom? Pambira naman kayo, yung punchline, ipapaliwanag pa. Eh di, hindi na nakakatawa yun. Hindi na nakakatawa. And then may panawagan kay ma'am, may suggestion na palitan ang House Speaker sa halip na palitan si BP Sara na binoto ng marami nating kababayan. Ano ho yun? Dahil may nakuha kayong feedback na gusto ng palitan si Speaker. Matindi yung ugong eh, pero maraming nag-iintay ng bus-bus, di ba? Nung araw ng SONA, maraming nag-aabang. Eh, nababalitaan ko rin yung mga umaalma. Mahal ko ang Kongreso, mahal ko mga kongresista. Yan ang institusyon na pinagsilbihan ko ng pinakamatagal na panahon. Labis-labis nga ang ibinigay kong taon dyan, 12. Bago pa nag-1986, nandyan na ako. Tanda ko na eh. Kaya, ang pagkaalam ko, ang trabaho ng kada kongresista ay pagsilbihan ng kanyang distrito o sektor. Eh bakit ngayon na iiba yata? Eh sayang naman, marami namang mahusay na kongresista talagang nakatutok sa kanilang distrito, tumutulong sa tao, abala sa flood control. Eh sana yun na lang pagtuunan ng pansin. So ma'am, marami kayo nakausap from the House of Representatives saying na gusto na nilang palitan ang House Nako. Leadership? Maraming abangers, di ba? Sino ba Nako, nagsabi nun? marami na ba? Maraming nag-iintay. Dahil- Pero hindi dumating. Ang bas-bas, yun ang problema. Bas-bas from the palace? ma'am? Alam niyo, nagbibiruan nga kami dito sa Senado, 24 different republics sa Kongreso. Talaga namang kung minsan, ang sabi nga nung isang matandang kongresista sa akin, marami kami rito, lahat bumuboto. Pero ang tanging botong inaantay ay yung boto ng Malacanang. Siyempre, So walang naging bas-bas. So yung ba, inabangan noong opening ng session? yun ang dinig ko, hindi ko alam. Nako. Ibig sabihin, yung ideya na mapalitan na yang si Bonjing dyan sa house, eh talagang makatotohanan na higa nga. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang alamat ng mangga. Ang alamat ng bangga, isang araw, merong isang babaeng naglalakad. Nagngangalang Sara Duterte. Bigla siyang nilapitan ng isang ali. Kasama niya ang kanyang kapatid na Bonjing. May dala silang white powdery substance. Tuloy natin. Huwag na, baka... Okay. ano Anyway, tayo dyan. ngayong naka-archive na ho yung articles of impeachment, sinasabi nga na already dead yung impeachment case against BP Sara. At po daw bang sabihin na Senado ang pumatay sa articles of impeachment? Nako, yan na. Well, we archived it, that's for sure. Pero maliwanag naman sa sentimiento ng lahat kung ano yung utos ng Korte Suprema, eh masusunod. Kung may himala na mangyari at mag-reverse ang 13 justices
Diyan ho tayo nagkakaproblema. Hindi mo sinasagot ang tanong eh. Ang tanong, Senado ba ang gumurgor diyan sa impeachment? Hindi. Ang gumurgor ang House of Representatives dahil diyan sa kakamadali nila. Ngayon, totoo, na-archive. Pero yung tanong na kayo ba ang gumurgor, hindi niya naman ginurgor eh. Di ba, sinuri ng Korte Suprema ang petisyon. Base din sa petisyon, talagang inapuray ka nga ng mga congressman. Hindi nabigyan ng due process si BP Sara dyan sa House of Representatives. Kaya si Bonjing ang gumurgor dyan sa impeachment ni BP Sara. Hindi, wala tayong sisisiyan ng kung sino man dyan. Si Bonjing lang ho talaga, mga kababayan. Yes. Talaga naman susunod din kami doon. So it means kahit naka-archive, mabubuhay pa yun. Pero another motion daw yun, ma'am. Another botohan para buhayin? Hindi ko alam. Dahil ako hindi ako naniniwala mangyayari yun eh. Kasi sinasabi nga, antayin yung 3 TRO, abang ay yung 3 MR, tapos yung TRO. Palagay ko, Malabo na yun. malabo na yun. Magti-TRO ba naman, temporary relief pa ba naman ng, sabi na nga eh. Wala namang, wala naman na, hindi maliwanag sa pagkasabi na talagang immediately, di ba? Immediately executory. Ano pang itatanong doon? Pero hindi daw sinabi na final and executory, sabi ng iba. Yun na rin yun. Pero ang observation ng ilan, parang yung forthwith in-apply pagdating dito sa pagpatay daw sa articles of impeachment, pero hindi in-apply yung nasa Constitution na forthwith nung i-file dito para agad nagkaroon ng impeachment trial. Hindi naman paspasan eh. Matagal na rin eh. Kailan ba lumabas yung Supreme Ruling. Court? Oo. July Oo. 25. Kaya nga. So, nakalipas din yung ilang linggo. Hindi naman na talagang pinagmadalian. Yung dati, di ba nag-recess rin kami eh. Talaga naman last hour of the last day eh. Talagang nag-recess. May election pa. Eh, anong gagawin mo? Ay, mambalikan ko lang, na-offend ka ba nung may mga nag-thumbs down after Nako. your explanation of votes kagabi? Hindi ko napansin, sorry. Hindi ko napansin eh. Yung mga bastos na bisita ni Bam Aquino, yung mga akbayan. Ayun! Ito, papakita ko sa inyo. Yung mga bastos na bisita ni Bam Aquino. Ito yung mga bisita ni Bam Aquino. Pakita ko sa inyo. Ito ho, ang mga bastos na bisita ni Bam Aquino. Mga akbayan. Ito, panoorin ho natin. Napakababastos eh, oh. Oh. Ano yun? Para saan yun? Oh. Oh. Ang babastos, oh. Oh, yan, mga utak rebelde. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Yan ang mga utak rebelde. Literal na mga utak rebelde. Di ba? Mga ano ho yan, mga perwisyo, mga salot sa sambayan ng Pilipino. Salot sa bansa yung mga yan. Wala ho silang pakialam kahit magka-constitutional crisis tayo. Wala silang pakialam kahit na mabuo, malubog sa baha ang sambayan ng Pilipino. Ang gusto lang nila matanggal si BP Sara. Para kahit papaano magka-tsansa yung kanilang mga kandidato sa 2028. Hindi ho nila kasi kayang pabagsakin ng gobyerno. Kaya sumali na lang sila. Sa pagsali nila, talagang ika nga winawasak nila ang ating pamahalaan from the inside. Ganyan ho, utak ng mga salo sa lipunan. Ika nga. Yan ho ang mga kaibigan nitong si Risa Hontiveros at nitong si Bam Aquino. Sa pagtatanong-tanong natin, di umano, bisita yan itong si Bam Aquino. Oh. Tanong natin, oh. Ay maging kinatawan ng Mga kanilang salot, distrito mga bastos. o kanilang sektor. Oh. Bakit naman Oh. ngayon ay Oh. naging tagabantay Oh. na lamang Sige sila lang. ng Thumbs down. Ngayon, iyak later. Di na kayo makakapasok sa humihiyaw Senado. na lambuhalang Mga walang iya kayo. O, yan o. Tignan nyo ito. Ito, nung si Atty. Rowena Guanzon, meron siyang pinost sa video. Nakita ko palang pagmumukha nitong mama na to. Sabi ko, iba tabas na mukha nito ah. Parang gagawa ng karumal-dumal ito ah. Tama nga ho ang ating suspecha. Ha? Gumawa nga ho ng karumal-dumal. Nagkalat dyan sa Senado. Yan ang mga di umanong bisita ni Bam Aquino. Tuloy natin. Si SP Jinggoy ang nakakita. Hindi ako makareact. Walang impact sa akin eh. Hindi ko nakita eh. Tuloy-tuloy nga ako eh. Tuloy-tuloy. Sabi nga ni Pro Temp na hihintuin daw ako. Kaso dire-diretso lang ako magsalita pagkat hindi ko nga napansin. Napansin. Pero Lagay ko dito, bali para wala meron sa kang inyo, kalab ma'am, team. yan.
Wala, Ayos. sanay na tayo eh. And then, ma'am, sinasabi Pero ng- wag sanang umasta ng ganon sa Senado. Hindi maganda, no? dapat irespeto. So, kahit papano, di ba? Mhm. And then, ma'am, Sir, sinasabi sa ano na mo kaya- historical kaya ibang- yung ginawa niyong botohan kagabi. At sa tingin niyo, acceptable sa ating mga kababayan yung naging decision ng Senado dun sa articles of impeachment? Palagay ko, wala nang desisyon, wala nang magagawa ang Senado at naghatol na ang Korte Suprema. Alangan naman, yung mga mambabatas pa ang hindi susunod sa batas. Mhm. And as expected, disappointed po yung Yung Kamara. lawmakers cannot be lawbreakers, hindi ba? At yung boses ng ating Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. So, maliwanag naman yun. Mhm. And then before Mayan, dahil nga po dun sa nangyari, may hamon si Senator Erwin Tulfo kay BP Sara na magkusa na ipakita sa public yung mga documents kung talaga daw o hindi siya guilty dun sa mga allegations para malaman daw ho ng publiko. Well, sa palagay ko, ang daing pinataw ng mga kaso kay VP Sara. Humaharap siya sa ombudsman, meron pa siyang COA ng mga investigation. Tapos sa lower court, may mga pending pa. So, hindi masasabi na hindi natin malalaman o hindi mauungkat lahat ng dokumento at lahat ng issue tungkol doon. So, I think sa lalong madaling panahon, I'm certain that this will all come to fore. Okay, Mayan. Mayan. Next tayo kay Mayan. Mayan. Mic drop. Sige. Ma'am, yung Break it kahapon down, lang sabi was mo. supposed to be an explanation of vote. Break it Bakit po down. kasama dun sa inyong statement yung sinasabing parang attack Break it daw down, kay yo. Speaker or attack sa House? Bakit yun naisip na kasama dapat sa explanation of vote nyo yun? Ito naman. Ito. Sa 12 taon, Kasi yun naman Ito naman si Mayan. Alam naman natin, yan yung problema sa inyo eh. Kayo dyan sa mainstream media, yung mga reporter dyan, para kayo mga eng-eng. Alam nyo naman kung sino ang puno dulo ng impeachment na yan. Ito naman si Mayan. oo. talaga ang ugat ng lahat na ito. Politika naman talaga. At ambisyon Yan. ng isang dambuhalang sanggol. So, hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. And you really felt the need na sabihin na yun kagabi sa plenary, ma'am? Bakit? Bawal bang sabihin ang katotohanan? Unparliamentary ba magsaad ng totoo? Ma'am, hindi daw ba body shaming yun? Yung Wala bonding? naman akong minura. Wala naman akong pinangalanan. Ba't siya may problema? Pagka tinatawag kang payat, okay lang. Uy, payat mo, payat ka na. Pero pagka tinawag mong tabatsoy, magagalit ka na kagad. Grabe naman ha. Body shaming. At nalang problema sa inyo. Nagkausap na kayo ni VP after last night's vote. Text lang. Nagpapadala ng biblical quotation. Si VP, mahilig yung magpadala ng Biblia eh. Did she say, yan, did she yan ang mga gusto ko, yung ika nga may say biblical. thank you sa nangyari kagabi? What, maybe you know anything about the conversation po? Basta salamat sa Panginoon. Yun lang. Last on me. Ma'am, sinasabi po ng ilang justices, sila Justice Ascuna po, better daw yung ginawa niyong archiving kasi pwede talaga daw buhayin yung impeachment case once mag-reverse yung SC. Kesa daw Tama. dinismiss niyo. Oo, sang-ayon po ako sa opinion ni Justice Ascuna na maaring buhayin. Hindi yung nakatenga na hinihiling ng minority na nakatable. Maliwanag naman ang sinabi ni SP Cheese, na yung archive, kahit sinasabi nung iba na ni minsan hindi pa nangyayari na binuhay muli, pwede, theoretically, pwede buhayin yan. At pwede rin naman magkaroon ng bagong resolusyon kapag may bagong hatol ang ating Korte Suprema. Hindi namang pinagbabawal. Pero ma'am, bakit nga po hindi pa hinintay mag-rule with finality yung Supreme Court? Para sa akin, nakakatawa naman kung mag-iintay na mag-iintay. Sipin mo, talagang yung Korte Suprema
iintay pa sila, mag-iintay pa tayo ng first MR, judgment on the first MR, second MR, third MR, kung minsan meron pa. Anong gagawin natin kapag napakarami nitong MR, sunod-sunod, di ba? Kung minsan nagkakaroon pa ng second and third following the first. Ito, iba-iba yung mga pumila. Anong gagawin kapag nag-MR din si VP Sara? Aantayin na naman natin. Aabutin na tayo ng February 6 at wala akong kaduda-duda na by February 6, 2026, may pipila ng panibagong impeachment. O so, hintayin na lang yun. Aabutin na niyan dahil kulang sa 6 na buwan, di ba? Andyan na. Okay, Dexter. And then Amor? Si Sandra. Dexter. Microphone. Hi, Sen. Good morning. Yes. Sen, your thoughts, kasi may mga nagsasabi ng mga legal luminaries na Naku, yan na naman. yung purpose ng Duterte Black o ng Mayorya, ni Senator Marcoleta, to dismiss, burahin yung impeachment case ni BP Sara, Basura, ay doon nanalo ng 19-4-1 kagabi, lumalabas na mas nanaig yung adhikain ng menorya dahil archive lang siya, dahil nandyan pa yung record ng impeachment. Ano po ang thoughts niyo? Hindi, walang nanaig. Ang gusto nila, table. Dahil walang dismiss, sumingit nag-suggest itong si Senator Alan Peter Cayetano, i-archive na lang. Ang nanaig pa rin, yung mga senador na sumusunod, gustong sundin, ang saligang batas, ang Korte Suprema, yun. Hindi nanaig ang kadiliman kahapon. Anong nanaig? Yung nakapag-archive ka na ba sa cellphone mo? Anong pagkalagay mo sa archive? Anong mangyayari? Di ba aabisuhan ka? After 30 days, mabubura na. Diyan, after 7 days, wala na. Subukan mo i-archive mo yung mukha mo, tingnan mo man, kung saan mapupunta yan. Sa folder ng archive, merong duration lang dyan yung mga parang sa Senado din. Di ba? Yung archive na yan, pero dyan, walang delete dyan nga. Hindi, dyan sa impeachment na yan, tapos na yan. Huwag nyo nang pagpilitan. Naghahanap pa kayo ng yung rason tipo na panalo pa rin kayo, kahit talo na kayo. Ay talaga, oo. Huwag ganun. Instead na i-dismiss na basura na talaga, parang mas nanaig pa yung gusto ng menorya na i-table or halos kapareho lang kasi nung archive. Dahil yung archive, Alam na alam eh. Alam mo yung... Ang nandiyan lang table siya. hindi pareho ng archive, liwanagin natin. Ang table parang deferral, kumbaga postponement, tsaka na. Samantalang, ang archive, talagang, Nilibing. at parang final na yan. Kumbaga, dead files na siya. Unless may mangyari ulit, di buhayin. So, iba pa rin. Parang dismiss na rin. Kaya lang, may pagkakataon kung magbago yung Korte Suprema, which is highly unlikely to my mind, that it will be revived if not by pulling out from the archives, but rather from a new resolution or a new effort and initiative on the part of the senators. So it's very unlikely that a unanimous Supreme Court decision will be overturned on motion for reconsideration. In the very unlikely case that it will be overturned, what's the guarantee na hindi rin mag-MR nga si VP Sara? Aantayin ba natin yan hanggang kingdom come? Kung ma-affirm yung decision, what's the guarantee na walang second MR? Meron pang nangyayari, nagkakaroon pa ng third MR. By the time all of these MRs are resolved, siguradong lampas na ng February 6. Meron pang pending na TRO, pero sa akin wala nang wait yun. Pagkat alam naman natin, immediately executory, bakit magbibigay pa ng TRO ang Supreme Court? yun na nga daw po, it defeats the purpose of dismissing the case and pagsunod I don't think so. doon sa sinabi na immediately executory dahil ab initio from the start walang impeachment pero nagkasundo ang Senado na nandyan lang yung impeachment, naka-archive lang.
Hindi, mabuti nga yun. The whole process of legislation is one of compromise, of give and take. Hence, I think the correction from a dismissal outright to an archiving is correct. Yung sinong manalo matalo, di ko maintindihan, pasensya, kasi hindi naman ganun eh. Last on my part. Kapag nagkaroon na po ba ng finality yung MR sa SC, may mga move pa ba na kailangan gawin para tuluyang ma-dismiss na or mawala na sa record ng Senado yung impeachment dahil naka-archive lang siya? Kahit na mag-final yung SC. No further action is needed. Except, as we said, in the highly unlikely event that the entire Supreme Court, all 13 justices reverse themselves, in which case we will clearly take action. Ma'am, may mga nagsasabi, nakakahiya daw yung naging decision ng Senate, isinuko daw pagiging independent at parang kinunsinti ang allegation ng corruption o katiwalian laban kay BP Sara. Sa palagay ko, wala kaming kinukonsinti, sumusunod lang tayo sa batas at yun nga, patuloy pa rin yung iba't ibang kaso kung saan sigurado akong mabubunyag ang kailangan mabunyag, mapepresenta ang ebidensya na nararapat at malalaman natin sa hunot dulo ang katotohanan ng mga pangyayari. Okay, Sandra. Sandra Hello. po, GMA7. Ma'am, do you agree that the impeachment is as good as dead? Dahil nga po daw, para naman mailabas mo siya sa archive, kailangan din ng pagbutuhan at syempre yung numero na naman ay baka kapareho din kung paano kayo bumoto kagabi. Yes, it's dead, but it's not really buried. But yes, it's dead. In effect, because it's in the archive, but sabi nga ni Justice Ascuna, pwede na mahugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Sumusunod lang kami sa batas at sa Korte Suprema. Kaya nga tinatawag na Supreme Court yan. Alam nga naman na Super Supreme Court pa kami, katulad ni sabi ni SP, o Supremer Court pa kami, o may Supremest pa. Wala namang ganun eh. Talagang Supreme Court. Kanina po may mga statements no sa House. Ang daming PR, several oo nga. congressmen against Okay you lang. dahil po dun sa mga Okay nasabi nyo kagabi. Hingi lang po ako reaction dun sa isang part. Ilang portions doon. Yun nga daw, sabi nila, the speaker did not act alone. They have the support of the speaker. And ano daw po, walang paggalang po daw sa House of Representatives yung mga nabitawan niyang salita. Tulad ng sinabi ko, suggestion lang naman nun. Wag nilang minamasama. Hindi naman- Masyado namang balat sibuyas yung mga taga-House of Representative. Binibigyan lang naman kayo ng payo nitong si Mangga. Kayo naman, linalambing lang niya kayo. ako nakikialam, di nga kami sumasagot kapag iniinsulto kami ng bonggang-bongga. Pero Tama, ano yun? tama naman. Indication na gano'n nakalalim yung hidwaan sa pagitan mo at ni Speaker Martin Romualdez. Gano'n nakalalim. Wala namang personal dito, wala namang family feud kanino man, kung si Bongbong man, si Lisa man, si Nako. Speaker, pati Nako. si Toby. Walang family feud. Ang issue talaga politika at prinsipyo na maraming naghihirap sa ating taong bayan. And yet, we may once again see the most corrupt budget in the history of the Philippines daw, sabi nung iba. Yung GAA 2025, baka maulit na naman ng 2026 dahil reenacted pa daw. Naku naman, wag naman sana. Okay, Tuloy-tuloy na naman ang bagyo sa amin. Ang lakas-lakas na naman ng ulan sa Ilocos, malamang sa Central Luzon. Ayan na naman. Bakit hindi natin tutukan yung mga bagay-bagay na yan? Kundi kesa aksayahin lahat ng panahon dito. Puros politika na lang. Layo-layo pa ng 2028. Kadami-dami namang kandidato. Okay, bago tayo lumipas sa ibang issue, dahil ang daming magaganda pang issue, about impeachment pa rin, Amor? Yes po. Okay. Opo, balikan ko Amor, lang po last na ma'am yan, yung Amor. nabanggit niyo po kanina na mayroon pong mga ugong, mayroon pong mga nagsasabi about yung pag gustong palitan po si Speaker. Ano po ba yung reasons na nakarating po sa inyo?
Hindi ko alam. Marites ako, pero limited yung pagka-marites ko sa House. So parang hindi satisfied sa ilang mga pronouncements or policies? Well, nung nag-file sila ng motion for reconsideration, di ba? Nag-file sila. Wala naman nakapirmang congressman. Nagtatanong ako sa mga kongresista kung pwedeng humingi ng kopya para prepared kami. Ito nga, para sa Wednesday, di ba? Magbobotohan kami. Sabi ko, para prepared kami, pwede ba humingi ng kopya? Walang mga kopya. Wala rin silang nabasa. Wala naman daw pinapirma. Kaya siguro nagrereklamo bakit hindi sila kinokonsulta, ginagamit ang pangalan ng House, wala naman palang sinabihan. I think ang nag-draft po nung MR as Solicitor General, Sorry? Solicitor General po yung Siya bang nag-file? nag-submit, Pero nag-file. nag-House of Representatives nung una, di ba? Opo, and Yung unang file, sabi House of Representatives. Mali nga yun dapat nga Solgen talaga. some comments Pero na lang. maraming nga nagtanong at nagtataka kung bakit hindi nga nila nabasa muna. So isa po yun sa mga possible reasons dun sa gustong patalisikin si Speaker. Siguro makinig na lang kayo kina Toby Chanco, kina Duke Yan. Frasco, Nako. sa Davao Oh. Group. Mas Oh. alam nila, no? Mas kabisado nila yung mga nangyayari sa House. Syempre, Naku. hearsay na lang tayo. Ang alam ko, talagang maraming hindi nakakaalam ng mga pangyayari. Nagugulat na lang sila at nababasa katulad natin. Ma'am, last Ayun, yan malinaw tanongin nyo daw si Duke Frasco, si Congressman Toby Tiangco, mga Dabo. Ayan, Iga nga, patalsikin si Bonjing Israel na ho ba talaga? Hindi dapat ganon. Opo, last po on my end. Ako, halimbawa ako presidente, ngayon ako presidente, patatalsikin ko yung si Martin Romualdez. Tatanggalin ko na siya. Kasi yung trabaho niya, di niya magawa eh. Di ba? Yung trabaho niya, di niya magawa. Kanino ba utos na sampahan ng impeachment si BP Sara? Hindi naman sa kanila lang yan. Yung ang pagpapatalsik kay Tambaluslos galing sa Malacanang na hindi sila makagalaw dahil walang basbas ng Malacanang. 'Di ba? Ngayon ang Malacanang, sa tingin niyo ba gagalaw ng ganyan si Tambaluslos kung walang basbas ng Malacanang? At kung binasbasan niya ng Malacanang, lahat ng kabalbalan na yan mula sa ayuda, akap, lahat ng kabalbalan na yan, impeachment, People's Initiative, lahat yan pumalpak. Ang gagawin ko, kinabukasan, tagalila si Martin Romualdez. Tanggalo sigurado. Anak ng tokwa, wala kang nagawa sa pinapagawa ko. Gusto ng presidente magkaroon ng charter change, magkaroon ng People's Initiative. Bokya. Napigilan. Nabulgar ang kababuyan ni Bonjing. Impeachment, ganun din nangyari. Flood control, ganun din nangyari. Ayuda, ganun din nangyari. Puro flop ho lahat, puro kapalpakan ang ginagawa nitong si Martin Romualdez. Kaya kung ako presidente, pinaka-the best move para ma-regain ko yung kakarampot na pagtitiwala na sambayanan. Sisibakin ko yung si Martin Romualdez. Dapat kasi talaga kinukonsulta lahat, di ba? May comments po kayo sa MR, ma'am? Kasi may mga experts po na nagsasabi na it's well-written and yung iba pong mga senators ay umaasa na mapagbibigyan nga po yung MR dahil maganda yung pagkakasulat and yung arguments na nailatag Asa lang doon. ng asa. Magko-comment pa ba ako dyan? Ang kinote nila si Justice Ascuna na talagang bigatin. Okay. Other issue na tayo. Ma'am, considering na anytime this month, isasubmit na yung proposed 2026 budget. Sa tingin nyo, dumirfak na ang chairman ngayon si Senator Win Gatchalian at meron siyang mga ipapatupad na reform sa process. Ang gusto niya talaga maging open yung budget process. May tinawag pa nga siya na dadaan daw ito sa golden age of transparency and accountability. Sa tingin nyo, the mere fact din yung sinabi ni PBBM sa SONA na hindi niya papayagan kung sakali nga daw na ang daming baguhin at hindi naayon sa kanya mga priority programs yung ipapasang budget. Sa tingin niyo magiging matino na yung ipapasang budget this time ng Congress? Lagi kong sinasabi, hope springs eternal. Sana nga.
Kaya lang, tuwing mag-umpisa ang budget season, parati naman natin pinapangako yung transparency, accountability. Inaasahan ko na talagang puspusan ang gawin. At makinig naman sa Pangulo, makinig kina Sherwin, at tunay nga na mangyari ito. Subalit yung sinasabi na ipapalathala yung NEP, ilalabas yung mga iba't ibang report. Digital Ang copies na. magika naman, hindi sa digital copy ng NEP, ng GAA, ng kung ano-ano. Ang magika nasa BICAM, mini BICAM, micro BICAM. Nagugulat na lang kami dun eh. Doon naman tayo nasisindak. Yung mga sinasabi na digitized copy, available naman yan talaga kung pipilitin. Walang problema. Yung malalaking libro, kinakalat naman yan. Nababasa naman natin lahat. Walang problema yun. The President's budget should really be publicized as it has been all these years. Ang problema, ang himala, nangyayari sa BICAM. Alam naman natin yan. So ano dapat naman gawin pagdating sa BICAM? Wala na dapat yung mini BICAM at yung BICAM talagang open for the public, for the media? Dati ko pa sinasabi, live stream kaya yung BICAM na yan para magkabukuhan na, mabisto na. Kasi miski kami na member ng BICAM, ako, kasi vice chairman ako, di ko alam kung ano nangyayari, nagkakagulatan. Kaming lahat, katakot-takot na hearing, nagpuyat kami, nagpakapagod kami, ilang hearing para sa iba't ibang mga committee, sa iba't ibang department. Nung lumabas yung BICAM report, lahat ng amendments namin, wala, binasura. Kaya, para pa kami naghihiring kung ganun din sa BICAM, tatanggalin pala lahat yun. Isa pa na pinagtatakahan ko at para sa akin, nagiging useless, lagi namin dinidiin na yung power of the purse na nanatili sa Senate at sa Congress. Pero nakikita natin na sangkatutak ang FLR. At inaaral ko itong maigi, kung bakit umabot sa 1.3 trillion pa rin. Nasa Agosto na tayo, dai-dai pang pera na for later release. So, ang ibig sabihin niyan, hindi pa nagagastos to. Ang sabi nila, mali daw yung datos, pero sana ma-update naman kasi nakakalat to sa iba't ibang departamento ng gobyerno, sa DPWH, alam natin, na ito ay nasa 572 billion. Ang laki-laki pa niyan. Samantalang lumulubog na tayo sa baha, hirap na dumaan at maghanap buhay ang ating mga kababayan, higit sa lahat, may nasasalanta pa sa bagyo. Ang lalaki pa ng halaga Ang malaki dito, yung DPWH, ang katutak na FLR, marami pa talaga. Yung MPBF, ayan pa, 109 billion. PGF, 144 billion. Ang lalaki ng amounts na to. So I'm wondering what appears to be the plan. May plano daw, pero paano pahahabulin? Tagulan na. Ayos pa ba ng kalsada? Pwede pa ba mag-construction? Matutuyo pa ba ang semento? Parang, alam naman natin, mag-umpisa na yan by January pag umigi-igi ng konti ang panahon. Ma'am, yung FLR, sinasabi, prerogative ng executive. Pero ano po ba? Ano yung nagiging basihan pag FLR? Dahil may mga questionable dun sa project? Meron tayong mahiwaga at highly controversial provision na dinadala from budget to budget. Ang kada GAA halos, para lang yata ito ng panahon ni Presidente Duterte, hindi ko maalala. There was a time na nawala ito Ito yung Section 71 na sinasabi may prohibition against impoundment. Kapag hindi na veto, lumusot naman siya bilang bahagi ng budget, wala nang pwedeng hintuin na pag-release. Pwera lang pag nagkaroon ng unmanageable national budget deficit. Ayun, pag talagang exceeded na talaga yung quarterly budget deficit, lumampas-lampas na tayo. Ayun. So, there has to be a declaration that an unmanageable deficit has transpired, at which pwede nang mag-impound. Pag-uusapan na yan. So, also, the other thing is there are clear economic
indications of an impending occurrence. Ito, parang mahirap rin to. Impending, ibig sabihin, di pa nangyayari, pwede nang hulaan. Medyo maluwag yata ang ganito. And it's always subject to the rules and regulations by DBM. Maybe we should consider entirely deleting Section 71 once and for all, or perhaps amending it radically. Kasi hindi katanggap-tanggap to. Kontra ito sa ating konstitusyon na nagbibigay sa ating Kongreso ng power of the purse. Nagveto na si Pangulo ng 26 billion noong nakaraang taon sa DPWH, 168 billion sa ilalim ng unprogrammed. Pero kung wala naman unmanageable deficit, meron namang cash programming, meron namang prudent fiscal management, bakit kinakailangan pang harangin? FLR. At napopolitika pa, kasi alam naman natin, yung buong Duterte block, naka-FLR. Ang bigat naman nun. Ang balita, may saro na, andyan na sa iba't ibang Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang napakaagang press ko na to nitong si Senator Amy Marcos. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Kalinadang Pilipinas.